us to war with the cross of Jesus going on. Kung may mga Bible po tayo dala ay ating po itong buksan at basahin po natin ang nasa Matthew 6 verse 33. We are to engage in no business, follow no pursuit, seek no pleasure that would hinder the outworking of His righteousness in our character and life. Whatever we do is to be done heartily as unto the Lord. If we follow His example, His assurance to us that is all things needful in this life shall be added. Poverty or wealth, sickness or health, simplicity or wisdom, all are provided for in the promise of His grace. Let's bow our head for the prayer. Panginoon Diyos, masyong makapayarin kayo sa lahat at mga kamipayin sa kasalamat sa gabi ito na tuloy po ay magkakaroon ng induction ceremony. Nalilangin po namin Panginoon na itong presensya na akong samahan sa gabi ito at hindi mo rin na pang aming pong programa. Tuloy Panginoon, aming pong sinasarili at lahat po sa inyo. Patawarin ko kami kasabot po kami na kasama. Ito lang po ang sabot din namin sa pangalan ng Jesus. Amen. By the grace of God, I will be pure and kind and true. I will keep the pathfinder law. I will be a servant of God and a friend to man. Pathfinder law. The pathfinder law is for me to keep the morning watch, do my honest part, care for my body, be God alive, be gorgeous and obedient, walk softly in the sanctuary, make a song in my heart, go on God's errands. Faithful as in March alone.
kapatid. Happy Sabbath. Happy Sabbath MGT. Happy Sabbath! And Happy Sabbath Pathfinder. So ang aking pong part sa gabi pong ito ay ipakilala po ang ating pong mga participants, mga nagsiganap at pagsisiganap po sa gabi pong ito. Ngayon po ay magkakaroon po tayo ng induction program. At meron po tayong tatlong part na gaganapin sa gabi pong ito. Sa part 1 po, pinangunahan po tayo ng scripture reading and prayer ni MGD Heaven Idaw, Pathfinder Law ni Pathfinder Blissy Gem Tizan, then Pathfinder Pledge ni Pathfinder Jewel Chloe Galang, Pathfinder Song na pinangunahan po ni MG Mabel Liege, then opening song na ating ni pong MG niya Sister Mabel Liege, na He Knows My Name, welcome remarks po ng iyong lingkod, MGT Des Liege. At pagkatapos ko po ay makakarinig po tayo ng tanging bilang na pagkaloob po ni Pathfinder Eliza Norsho. Then dadako na po tayo sa message na ibibigay po ng ating pong pastor, MG Jose Angeles Jr. After po nito ay dire-diretso na po tayo para po sa ating part 2, ang proper induction ceremony po natin. Then part 3 po para po sa consecration. Yun naman po mga kapatid, at nawa ay maging makabuluhan po ang gabi po natin at patuloy po natin iikip ang araw po ng Sabat. At ibinibigay ko na po ang pagkakataon para po kay Sister Eliza Norsho. To
ko po ang ating mga kaibigan na nasa taga Manila Central. Ayan, sila Rona at si Sir Edwin. Ayan, sila po ang mag-ano po sa atin sa Sunday. Isa po sila sa mga mag-train sa atin sa Sunday. At congratulations din kasi last Sabbath, I believe last Sabbath, ay nagkaroon sila ng investiture. So ilang invested? 28! Wow! Ba nakakaano po yun? Nakaka-boost, nakakatuwa po na ang tawag dito, nakaka-encourage sa atin, inspiration sa atin, na sana, out of 50, tama ba? 50 na tayo na trainees. Dito sa district natin, nasa 50 plus, no? Tama, siguro mga 20 plus, ay hindi naman this year lahat ay may invest, pero sana po may invest sa atin. Ano po? I-goal po natin yung mga kapatid. Ang mag-message sa atin tonight, si Pastor Jose Angeles. At napaka-supportive po na ating pastor na ito. Kahit po, alam ko sobrang busy siya, pero nag-make time po siya para po mabigyan po tayo ng time dito po sa ating church at ma-push through po ang ating master guide or pathfinders ng mga trainees po natin. So, bigyan na po natin kakataon kay Pastor Jose Angeles. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi. Okay, direct na po ako sa message for tonight. Lahat po ng programa na meron po tayo dito sa loob ng church, hindi lamang po sa Masinop, kundi sa buong General Conference, I believe na ito po ay gawa ng Diyos para po sa kanyang bayan. Amen? Amen. Isa po ito sa mga paraan para tayo ma-nurture at mapatatag sa iglesia ito. I believe, nila Ma'am Rona, yung mga na-invest na yun, mahihirapan na po yun mag-backslide. Totoo po yan. This training is about leadership. Hindi lamang po ba sa leadership, kundi spiritual leadership. So ano yung matuturo sa atin ng Master Guide sa Masinop Church? Tinuturo nito yung value of obedience. Ang obedience po ay isang essential aspect ng isang Kristiyano. Kapag obedient ka, may trust ka. Tama po ba? Kaya madalas nag-aaway sa family o kaya sa church kasi hindi masunurin. Nagkakanya-kanya at halos lahat gusto ay maging taga-utos na lang, ayaw ng taga-sunod. Well, sa Master Guide, tinuturuan tayo paano maging masunurin. Kapag tayo ay lumalaban sa mga kapwa nating leaders at tayo tinitrain pa lang, ibig sabihin, nakikita na yung hindi natin pagiging good quality na leader na tinatayo ang ating sarili sa isang pundasyon. Meron tayong tinatawag na mga trust issues kasi hindi natin ganun kakilala ang mga nag-lead sa atin. So kapag tayo obedient, meron kang respect. Ito po ay tinatawag natin na God-fearing persons. Merong quality. Kaya pag ikaw ay tatanggap ng suitor, dapat ang tatanungin mo, hindi kung may kotse ka ba, may trabaho ka ba, o anong family name mo, kundi God-fearing na ba? Okay? Kasi pag obedient ka, ito yung tinatawag nating act of worship. Nakikitang pagmamahal. Tama po ba mga nanay? Kapag si tatay ay masunurin sa nanay, nakikita yung pagmamahal ni tatay. At ganoon din si nanay. Kapag masunurin kay tatay, nakikita yung pagmamahal ng nanay. Ganoon din sa mga anak. Pag yung mga anak masunurin sa kanilang mga magulang, that is an act of worship to God. Because it is impossible to worship without being obedient to God. And it is also impossible to love God without being obedient to God. John 14:15, if you love me, keep my commandments. Alam niyo po, ang pagsunod, nakakahaba ng buhay yan. Tama, mali? Sabi ng nanay ko nung bata ako, ang anak na hindi nakikinig sa magulang, may nangyayaring masama. Naku, tinandaan ko yun. At sa tuwing ako'y tatakas sa bahay,
pupunta akong bukid kasama ng mga kaibigan ko, may nangyayari talagang masama. Sabi po sa Deuteronomy 28, kapag tayo masunurin, merong blessing si Lord. At sa mga masuwayin, merong sumpa. Sino dito ang gustong sumpain? Wala. Tama po. Amen. Sabi ng hymnal natin, trust and obey, for there's no other way. Para maging masaya ka, mabawasan yung depression mo, kailangan maging masunurin ka. Iba po yung sumusunod kapag komportable lang sa utos. Kaya dumadami po yung relihiyon kasi ayaw nilang sumunod sa lahat ng utos ng Diyos. Paano natin makikilala sa loob ng church ang isang reklamador na miyembro? Paano? Utusan mo. Tama ba? Pag inutusan mo, lalo na hindi komportable sa kanya, magmumurmur na po yan. Sa Ten Commandments, ang determination ng tunay na religion dapat po ay masunurin. Kaya ang reklamador ay merong kapatid. Ang kapatid niya ay matigas ang ulo. Yung mga kabataan, kapag inutusan ng kanilang magulang sa loob ng kanilang tahanan, ginagawang SDA yung nanay at tatay kahit SDA na. Sasabihin, wait lang, saglit lang po. At pagka ganado-ganado pa yung anak, kayo na lang po kaya. Nag-suggest pa sa magulang, ano? Sabi po sa 1 Samuel 15:24, ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa Diyosan. Hindi ka man niya sumusunod sa mga itim na rebulto. Pero kung matigas naman ang ulo mo, para ka na rin sumamba sa Diyos-Diyosan. Revelation 14:12, ang palatandaan po ng isang taong banal, masunurin. Okay? Palatandaan ng taong banal, masunurin sa Panginoon. Ikalawa, ang master guide na ito ay nagtuturo para mapalalim ang ating pangunawa sa Bible. Aanihin mo ang isang organisasyon at isang samahan kung ito naman ay hindi nagtuturo ng Bible. Ang tinatawag po dito ay leadership training. Yung kaluluwa na napaka-importante, kinakailangan nililid natin papunta sa pagkatuto sa Bible, sa salita ng Panginoon. Meron akong Pathfinder Bible, hindi ko lang nadala. Pero natutuwa ako kasi sa lahat ng Bible na nakita ko, yun yung talagang, yung guide niya sa loob, malalaman mo kung nasa chapter verse, mas tinuturo niya kaysa sa mga Bible kagaya nito, hindi ka anong nagtuturo. Yun, may mga guide talaga ituturo kung paano mo siya babasahin at ma-memorize kada verses. Which na-appreciate ko talaga. So sa ating leadership training, kinakailangan natin, mas makilala natin ang Panginoon. Ang writing si Mrs. White at ang principle kasi we will make so many decisions in life. Sa pag-aaral, sa pag-boyfriend, sa pag-girlfriend, sa pag-asawa, sa pagpapamilya, kasama po lahat ang prinsipyo. Ikatlo, bago po ako magtapos, this training is an opportunity for personal growth and self-discovery. Sa napakaraming activities, mga talents, mga passions, and spiritual gifts, malalaman mo kung saan ka lulugar sa ministry. Alam niyo po, marami nalilito sa kanilang buhay, hindi nila alam kung anong gagawin nila. Anong kurso nila, saan sila titira, anong gagawin nila, anong trabaho nila. At ang mangyayari niyan, kapag walang leadership training na makamit ang isang kabataan, tatangayin niya ng agos kung sino yung kanyang makilala sa kanyang trabaho, sa kanyang eskwelahan, magpapatangay siya sa agos ng tubig. Kung hindi naman sa tubig, tatangay siya ng agos ng hangin, walang direksyon. Hindi alam kung saan patutungo. Kaya ang church must be involved in this kind of ministry dahil kung hindi natin sila ililid sa ganitong ministry, ibang grupo ang maglilid sa kanila. Maaaring iyan ay fraternity, o kaya ay sorority, o kaya ay mga kaibigan palayo sa leadership training na ginagawa kagaya ng sa Master Guide. Kaya hindi lahat para dito, sabi nga po ng ilan, hindi naman po lahat pinanganak na leader. Kagaya ko po mga kapatid, hindi po ako pinanganak na leader.
my only passion is to preach the gospel. Hindi po ako magaling sa social night, hindi ako magaling gumawa ng program at sa pagtayo sa harap. But when I joined Master Guide, na-develop po unti-unti yung aking leadership training. Sa Master Guide lamang po yun, nag-train. Kasi pag sa church, di ba? Yung AY leader, isang taon, training yan, napabuti. Pero hindi lahat nagkakaroon ng chance na mag-lead as an AY leader. But if you're a Master Guide, you are given a chance na lahat kayo ay mag-participate at mag-lead sa iglesia, sa church natin. So, na-develop unti-unti yung skill ng leadership. Kaya binibigyan po tayo ng possibility na mag-develop kahit hindi po tayo pinanganak na leader. And the most important leadership is to lead them to Christ. Magandang gabi po. Two, purpose and importance of induction ceremony. Okay, the purpose of this induction ceremony is to officially accept new club members into the local club and to the worldwide fellowship of the Pathfinder Club. This ceremony is an important moment in the life of adventurers and pathfinders, and I call those present to view the following proceedings with respect, awe, and reverence in the keeping of this ceremony. Philosophy and purpose of the club. The Pathfinder Club are Seventh-day Adventist Church sponsored ministries open to all children in which the church, home, and school join together. Kasama po rito ang mga adults join together to help children grow joyfully in wisdom and stature in the favor of God and man. The club is to assist parents and members of church in making the development of their children a richer and more meaningful life. In the spirit of pathfinding candle. For the light of our program, we turn to the spirit of pathfinding, the candle which I now light represent this spirit. It is the spirit of adventure, fun, learning, camaraderie, awareness, and awakening, and above all, spirit of reverence and a spirit of service to God and man. This insignia is rich in symbolism. Red stands for sacrifice. It reminds us of the sacrifice of Jesus in John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have an everlasting life. Also, it reminds us that we are instructed in Romans 12 verse 1, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. The three sides represents the completeness of the Godhead, Father, Son, and Holy Spirit. Also, we are reminded of the balance we must strive for in our program. Mental, crafts and honors, physical, campouts, work peace, spiritual, outreach and activities, witnessing. Gold represents excellence. Revelation 3 verse 18. I counsel you to buy from me gold refined in the fire, so you can become rich. Gold is also standards of measurement. The Pathfinder Club has high standard to help build characters fit in the kingdom of heaven. The shield represents God. The shield of His people. Genesis 15 verse 1. Do not be afraid, I'm your God. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Ephesians 6:16. White stands for purity and righteousness. Revelation 3 verse 5. He who overcomes will, like them, be dressed in white. As a pathfinder, we desire to have the purity and righteousness of Christ's life in our lives.
The Pathfinder Club is a worldwide organization sponsored by the Seventh-day Adventist Church. Blue stands for loyalty. It is the purpose of the Pathfinder Club to help us teach us to be loyal to our parents, our church, our God in heaven. The sword. It is a symbol of warfare. A battle is always won by offense. We are in the battle against sin, and our weapon is the sword of the Spirit, the Word of God. God, which means only as I rely on God to help me, I can do His will. I will be pure, which means I will rise above the wicked world in which I live and keep my life clean with words and actions that will make others happy. I will be kind, which means I will be considerate and kind not only to my fellow men, but also to all God's creation. Lighting of the Pathfinder blades in there. I will be true, which means I will be honest and upright of study, work, and play, and I can always be counted on to do only very best. I will be a servant of God, which means I pledge myself to serve God first, last, and best in everything I am called upon to be or to do. A friend of man, which means I will live to bless others and to do unto them as I would have them to do unto me. The Pathfinder law is for me to keep the morning watch, which means I will have prayer and personal Bible study each day. Do my hardest part, which means by the power of God, I will help others and do my duty, share my harness, and whenever I may. Care for my body, which means to be temperate in all things and strive to reach the high standard physical fitness. Keep a level eye, which means I will not lie, cheat, or deceive, and I will despise dirty talk or evil thinking. The Pathfinder law for me is to keep a song in my heart, which means that I will be cheerful and happy and let the influence of life be a sunshine to others. Be courteous and obedient, which means I will be kind and thoughtful to others, reflecting the love of Jesus in all my associate with others. Keep a song in my heart, which means I will be cheerful and happy and let the influence of my life be a sunshine to others. Go on God's errands, which means I will always be ready to share my faith and go about doing good as did Jesus. Master Guide trainees, those po na i-induct for tonight, yung for induction po for tonight, Kuya Vito Maganda, na Sister Nora, Nanay Nora, tayo po tayo. Ayan, lahat po na i-induct for tonight. Sige po, tayo po tayo lahat. At inducted na po kayo. Si Barry Jason, sino pa ba yun? Pathfinders, Blessy, Jewel. Okay, sino pa po? Mayroon po tayo nasa Zoom. Sino pa po ang i-induct? Okay, Mark. Dito ka, Mark. Candidates, you have heard that the Pathfinder pledge and law and its meaning. Do you now pledge to follow this pledge? If you do, please respond by saying, I do. Para pipilitan. I do, Mark. Okay. Okay, candidates for induction, attention. Master Guide Mary Me Angeles, our local club director and Master Guide, si Pastor. Okay, the inductor officer, I hereby present these candidates for induction into
Dunamis Master Guide Pathfinder Club, and into fellowship of the Pathfinder around the world based on their public affirmation of their willingness to follow the Pathfinder Pledge. Mass. On behalf of the Bacino Dunamis Pathfinder Club, I accept the candidates' vows to observe and live by the Pathfinder Pledge and law. And I hereby declare all the candidates for induction accepted into the fellowship of the Worldwide Pathfinder Club. Ari pa nating hilingan, lahat po ng mga inductees po na po dito sa harapan. Harap po tayo, dito po tayo. Linya po tayo dito. Pasharap po doon. Ayan, dito po. Calling all the Master Guides. Listen to this. You are now a full-fledged member of the Adventurer and Pathfinder Club, Master Guide Club. I now charge you before all these present to let your light shine before others in the spirit of pathfinding. We shall now pray so that God will give you strength to live up the high ideals of the Pathfinder Club and to be a faithful and loyal club member. Okay? And also those who are joining us via Zoom are also inducted. Let us all rise for prayer. Let's pray and bow our heads. Panginoon naming Diyos, kayo po ang may akda ng training na ito, isang prestigyosong grupo ng mga mananampalataya na handang sumunod sa anumang tagubilin po ninyo, na magagamit po namin hindi lamang po sa ngayon ang training na ito, kundi sa darating na pagsubok sa buhay, sa darating na huling panahon na inyo pong tatawagan ang mga tao po na involved sa training na ganito, na patuloy po silang manghawak sa pananampalataya at mag-akay ng mga kaluluwa palapit sa aming Panginoong Hesus. Sana po'y nakitaan sila ng liwanag sa kanilang tahanan, sa eskwelahan, sa kanilang trabaho, at ang kanila pong membership bilang inyong mga anak, ang citizenship po namin sa kalangitan,
ay makita po dito sa kalupaan. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po lahat kami at ang mga miyembro ito ang suporta ng iglesia ito sa ganitong klaseng training, Panginoon. Maraming salamat po sa tagumpay ngayong gabi sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.